Ito ang pirma mo, Ana. Huwag mo nang itanggi. Mula ngayon, suspendido ka sa ospital at bawal ka nang lumapit sa anak natin. Ang malamig na boses ng asawa kong si Gabriel ang pumatay sa ingay ng marangyang hapunan ng mga Monteverde. Ang kamay niyang nangako sa harap ng altar na magtatanggol sa akin sa hirap at ginhawa ngayon ay may hawak ng restraining order laban sa sarili niyang asawa. Tinitigan ko ang papel na inilapag niya sa ibabaw ng lamesang puno ng mga mamahaling putahe. Sa tabi nito, may baso ng pulang alak na itinumba ng aking biyenan na si Doña Carmen. Dahan-dahang gumapang ang likido parang dugo na unti-unting sumisira sa mamahaling telang lace ng aking puting bestida. Ito ang bestidang isinuot ko para sa gabing ito, ang gabi, na dapat sana ay simula ng aking tagumpay bilang isang ganap na doktor at tagapamahala ng ospital. Ngunit sa isang iglap, naging parang silid hukuman ang marangyang dining room ng mansyon sa Quezon City. At ang aking asawa ang tinitingalang abogado na si Gabriel Monteverde, ang siyang tumatayong hukom na nagbasa ng aking hatol. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas mula ng hawakan ng matriarka ng pamilya si Doña Pilar ang aking kamay sa harap ng lahat. Kakalabas pa lamang niya mula sa critical na kondisyon matapos ma-stroke. At ako ang surgeon na nagpuyat sa operating room para iligtas ang kaniyang buhay. Hawak ang aking kamay, sinabi niya, "Mula ngayon, ang Monteverde Charity Hospital ay nasa ilalim na ng iyong pamamahala, Ana." Akala ko sa wakas, pagkatapos ng 8 taon ng pagtitiis bilang isang manugang na itinuturing na pulubi at walang tamang dugo, ay natanggap na rin ako. Akala ko ang aking pagsisikap at yudok bilang doktor ay naging sapat na para sa kanila. Ngunit nagkamali ako. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakatayo ang aking bayaw na si Tomas ang kongresista ng pamilya. May ngiti sa kaniyang mga labi na hindi umaabot sa kaniyang mga mata. Siya ang naglapag ng isa pang makapal na folder sa harap ni Gabriel. "Huwag ka nang magkunwari, Ana." Maring sabi ni Tomas, ang boses niya ay puno ng puot na binalot ng pekeng pag-aalala para sa pamilya. "Alam namin ang ginawa mo. Ginamit mo ang iyong posisyon bilang doktor para lasunin si Lola Pilar. Binigyan mo siya ng maling doses ng digitalis para pilitin siyang pirmahan ang paglilipat ng kapangyarihan sa iyo. Huwag mong sabihing hindi mo alam na ang gamot na iyon ay maaaring pumatay sa kanya sa kaniyang edad." Nanlamig ang aking buong katawan. Tumingin ako kay Gabriel, naghahanap ng kahit kaunting tiwala sa kaniyang mga mata. "Gabriel, hindi totoo yan. Alam mo kung gaano ko kamahal si Lola. Ako ang nag-opera sa kanya. Bakit ko gagawin yon? At ang digitalis, hindi ko siya binigyan ng ganoong gamot bago ang operasyon. May nagbago sa chart." Inagaw ko ang folder mula sa lamesa. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ang mga papel. Ang mga pirma ko sa logbook, ang mga utos sa NARS, lahat ay naroroon, ngunit ang mga numero ay hindi tugma. Binago ang dosage. Ito ay isang malinaw na pag-frame up. "Hindi lang ang papel na yan ang hawak namin, Ana," sabi ni Tomas, sabay pindot sa kanyang tablet. Isang video ang nag-play sa screen na nakaharap sa akin. Ito ay kuha mula sa CCTV ng ICU. Kitang-kita ako na pumasok sa silid ni Lola Pilar noong madaling araw, may hawak na hiringgilya at itinurok ito sa kaniyang IV line. "Isang routine check-up lang yan." Nag-flush lang ako ng saline solution dahil barado ang linya. Sigaw ko, ngunit ang aking boses ay parang nalunod sa malamig na tawa ng aking biyenan na si Doña Carmen. "Isang manggagamot na may maitim na balak," sabi ni Doña Carmen habang pinupunasan ang kaniyang bibig ng telang napkin. "Noon pa man, alam ko ng pera lang ng mga Monteverde ang hinahabol mo, Ana. Ngunit hindi ko akalain na pati ang buhay ng aking ina ay pinagtangkaan mo para lang makuha ang ospital." "Gabriel." Lumapit ako sa aking asawa, hinawakan ko ang kaniyang braso. "Magsalita ka naman, abogado ka. Alam mo kung paano gumawa ng kwento si Tomas. Magpagawa tayo ng independent blood test kay Lola. Ngayon din, ipa-toxicology report natin siya sa ibang ospital." Ngunit marahan ngunit mariing inalis ni Gabriel ang aking kamay sa kaniyang braso. Ang kaniyang mukha ay parang semento, walang emosyon, ngunit may malalim na takot na nakatago sa kaniyang mga mata. "Ang ebidensya ay maliwanag, Ana. Ayaw kong magkaroon ng malaking iskandalo ang pamilya habang nangangampanya si Tomas."
Para sa ikabubuti ng lahat at para na rin sa kaligtasan ni Mia, pirmahan mo na ang kasunduan na aalis ka muna. Para kay Mia, halos mabulunan ako sa sarili kong laway. Inilalayo mo sa akin ang anak ko dahil sa isang kasinungalingan, Gabriel, asawa mo ako. Paano mo nagagawang maniwala sa kanila nang walang investigasyon? Hindi siya sumagot. Sa halip tumayo siya at tumalikod sa akin. Ang kaniyang katahimikan ang pinakamamasakit na saksak sa aking dibdib. Dalawang malalaking bodyguard ng pamilya Monteverde ang pumasok sa dining room. Lumapit sila sa aking tabi at hinawakan ang aking dalawang balikat. Bitawan niyo ako, pagpupumiglas ko. Gabriel, huwag mong gawin ito. Binuhat nila ako palabas ng marangyang silid. Habang kinakaladkad ako sa malawak na pasilyo ng mansyon, narinig ko ang mahina at takot na boses mula sa itaas ng hagdanan. Nanay-nanay, saan ka pupunta? Bakit nila binuhat si nanay? Si Mia, ang 6 na taong gulang kong anak na babae. Nakatayo siya doon nakasuot ng kaniyang pajama, hawak ang kaniyang paboritong manika. Umiiyak siya habang tinatangkang bumaba ng hagdan, ngunit agad siyang hinarangan ng isa pang katulong sa utos ni Doña Carmen. Mia, anak. Sumigaw ako, sinusubukang kumawala sa mga bodyguard, ngunit mas lalo nilang hinigpitan ang hawak sa aking mga braso. Gabriel, parang awa mo na. Huwag ang anak ko. Huwag mong ilayo sa asin si Mia. Itinapon ako ng mga bodyguard sa labas ng gate ng mansyon. Kasabay ng pagbagsak ko sa basang kalsada, ang langit ay bumukas at ang malakas na ulan ng gabi ay nagsimulang bumuhos na parang nakikiramay sa aking luha. Isang maliit na maleta ang itinapon sa tabi ko, bumukas ito at nagkalat ang aking ilang pirasong lumang damit sa putikan. Ang malalaking bakal na gate ng mga Monteverde ay sumara ng may malakas na kalansing. Ang ingay ng kandado ay tila hatol ng habambuhay na pagkakatapon sa akin mula sa buhay ng aking sariling anak. Nakaluhod ako sa basang kalsada, yakap ang aking sarili habang ang ulan ay patuloy na dumarating. Sa loob ng mansyong iyon, naroon ang aking anak, ang aking karera, at ang aking dangal na pira-pirasong winasak sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit habang hinahaplos ko ang aking basang mukha, isang bagay, ang unti-unting nabuhay sa aking dibdib sa gitna ng lamig ng gabi. Hindi ito takot, kundi ang apoy ng isang ina na handang sunugin ang buong mundo para mabawi ang kaniyang anak. Gumuhit ang matatalas na kidlat sa madilim na kalangitan, sinundan ng kulog na tila nagpagising sa akin mula sa isang masamang panaginip. Ang tunog ng pagkakalansag ng kadena at ang marahas na pagiba ng gate ng mansyon, ang huling ingay na nagmula sa loob ng bakuran ng mga Monteverde. Nakatayo pa rin ako sa labas ng mataas na pader, basang-basa ng ulan. Ang lamig ay unti-unting sumisipsip sa aking mga buto, ngunit may mas malalim na lamig na nanggagaling sa aking dibdib. Umaasa pa rin ako. Isang maliit na bahagi ng aking puso ang bumubulong na baka ginagawa lang ito ni Gabriel para protektahan ako mula sa galit ni Doña Carmen at Tomas. Baka kapag humupa na ang bagyo, bubuksan niya muli ang pinto para sa akin. Bumukas ng bahagya ang maliit na pinto sa tabi ng malaking gate. Lumabas si Gabriel, hawak ng isang bodyguard ang itim na payong para sa kanya, pinoprotektahan siya mula sa malalaking patak ng ulan. Nakasuot pa rin siya ng kaniyang mamahaling suit, tuyo at malinis kabaligtaran ng aking kalagayan na nakaluhod sa putikan. Gabriel? Tumayo ako, sinubukang lumapit, ngunit agad akong hinawakan ng bodyguard para pigilan. Hindi tumingin si Gabriel sa aking mga mata. Nanatiling nakapako ang kaniyang tingin sa sementong basang-basa. Inilapag niya ang aking maliit na maleta sa tabi ng aking mga paa. Huwag ka nang gumawa ng gulo, Ana. Para ito sa bata. Umalis ka muna rito. Ang kaniyang boses ay mahina, ngunit may pinalidad na tila binitay ang aking huling pag-asa. Gabriel, si Mia, ang anak natin. Nanginginig ang aking boses, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kirot. Paano mo nagawang iwan ako sa ganitong paraan? Alam mong wala akong kasalanan. Umalis ka na, Ana. Ipapahatid kita sa sakayan kung gusto mo, pero huwag ka nang babalik dito. Tinalikuran niya ako. Pumasok siyang muli sa loob ng bakuran at ang pinto ng gate ay muling sumara ng may malakas na tunog.
Ang anino niya ay naglaho sa likod ng malalaking puno ng mansyon. Sa gitna ng gabi, naglakad ako patungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya sa Quezon City. Ang aking buong katawan ay nanginginig, ngunit ang isip ko ay nakatutok lamang kay Mia. Nais ko sanang iulat ang iligal na pagpigil sa akin na makita ang aking anak. Doktora Ana, ang sabi ng pulis na nakaupo sa desk matapos basahin ang aking reklamo at makita ang pangalang Monteverde. Tumingin siya sa kaniyang kasamahan pagkatapos ay bumuntong hininga. Kilala po namin ang pamilya Monteverde. Ang asawa ninyo ay si Attorney Gabriel at ang bayaw ninyo ay si Congressman Tomas. Ang usapin ng kustodya ay isang usaping pampamilya lalo na't may inilabas silang temporary protection order mula sa hukuman. Hindi po kami maaaring makialam dito ng walang utos mula sa mas mataas na opisyal. Ngunit iligal ang ginawa nila. Gawa-gawa lang ang mga ebidensya laban sa akin. Pagpupumiglas ko. Pasensya na po, doktora. Mas mabuting kausapin ninyo ang inyong abogado. Malamig na sagot ng pulis bago ibinalik sa akin ang aking mga papel. Doon ko natanto kung gaano kalawak ang galamay ng mga Monteverde. Ang batas na dapat ay nagtatanggol sa mga tulad ko ay naging kasangkapan na nila upang ako ay gipitin. Kinaumagahan hindi ako sumuko. Pumunta ako sa law office ni Gabriel sa Ortigas. Pumasok ako sa kanyang pribadong silid bago pa ako mapigilan ng kanyang sekretarya. Nang makita niya ako, tumayo siya at isinara ang pinto. Ana, bakit ka pa narito? Mapapahamak ka kapag nalaman ni Tomas na narito ka. Sabihin mo sa akin ang totoo, Gabriel. Hinarap ko siya, ang aking mga mata ay puno ng galit. Bakit ka sumasang-ayon sa kanila? Bakit mo pinirmahan ang utos laban sa akin? Napahawak si Gabriel sa kaniyang ulo, tila hirap na hirap. Wala akong pwedeng gawin, Ana. Hawak ni Tomas ang isang peking medical report tungkol sa isang operasyon mo 5 taon na ang nakalilipas. Sinasabi doon na nagkaroon ka ng kapabayaan na naging sanhi ng pagkamatay ng isang pasyente. Kapag hindi ako sumang-ayon sa gusto niya na iwan mo ang pamilya at ang ospital, ipapakulong ka niya. Masisira ang buhay mo at masisira rin ang kinabukasan ni Mia. Natawa ako ng mapait. Kaya pinili mo na lang na ibigay sa kanya ang lahat. Pinili mong sirain ang buhay ko ngayon para sa isang kasinungalingan sa nakaraan. Natatakot ka ba para sa akin, Gabriel? O natatakot ka para sa pangalan ng pamilya mo? Hindi siya nakasagot. Ang kaniyang katahimikan ay sapat na upang malaman ko ang katotohanan. Umalis ako sa kaniyang opisina nang walang lingon-lingon. Pagdating ko sa isang maliit na terminal ng jeepney patungong Laguna, naupo ako sa isang sulok at binuksan ang aking maleta upang kumuha ng tuyong damit. Sa ilalim ng aking mga lumang blusa, may nakapa akong isang pirasong papel. Iti ay isang drawing. Kulay-makulay na krayola ang ginamit doon upang iguhit ang isang maliit na bahay, isang matangkad na lalaki, isang babaeng may stethoscope, at isang maliit na batang babae. Sa ibaba, may nakasulat na mga salitang nanggaling sa maliit na kamay ng aking anak. Laging magkasama si nanay at tatay. Mahal ko kayo. Doon ay tuluyan nang bumuhos ang aking luha sumabay sa ingay ng ulan sa labas. Niyakap ko ang drawing na iyon, iniisip ang kaniyang maliit na mukha, ang kaniyang tawa, na hindi ko na alam kung kailan ko muling maririnig. Sumakay ako sa jeepney habang ang gabi ay unti-unting lumalalim. Upang malagpasan ang biyahe, binuksan ko ang aking cellphone. Ngunit ang unang bumungad sa aking social media feed ay isang balita mula sa isang malaking news outlet. Iskandalo sa Monteverde Charity Hospital, matriarka muntik ng lasunin ng sariling manugang na doktor. Ang mukha ko na may malaking pulang krus sa ibabaw ay nakapaskil sa screen ng aking telepono. Ang aking buong buhay ay ginawang isang laro ng kapangyarihan ng pamilyang pinaglingkuran ko ng 8 taon. Habang umaandar ang jeepney patungo sa kadiliman ng Laguna, naramdaman ko ang pagbabago sa aking sarili. Ang luha sa aking mga pisngi ay natuyo pinalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Ang makamay ko na dati-rati ay humahawak ng matatalas na scalpel para sa komplikadong operasyon sa puso, ngayon ay may hawak ng lumang walis tingting. Pinapagpagan ko ang makakapal na agiw at alikabok sa silid ng lumang bahay kubo ng aking yumaong ama-amahan dito sa isang liblib na barangay sa Laguna. Amoy amag at basang lupa ang hangin.
Sa labas, maririnig ang tilaok ng mga manok at ang paminsan-minsang ugong ng tricycle na dumadaan sa maputik na kalsada pagkatapos ng ulan. Ito ang aking bagong mundo, malayo sa marangyang mansyon sa Quezon City at sa makabagong operating room ng ospital. Habang naglilinis ako, narinig ko ang basag na tunog ng megaphone mula sa barangay hall. Nagpapahayag sila tungkol sa mga darating na programa ng lokal na pamahalaan, ngunit sa dulo ay may babala na tila patama sa akin. Isang babala laban sa mga dayo na mabilis kumalat ang masamang balita sa internet. Alam kong alam na nila. Ang balita sa social media tungkol sa doktorang mamamatay tao ay mabilis na nakarating dito. Ang mga kapitbahay na dati ay nakangiti tuwing bibisita ako. Noong bata pa ako, ngayon ay nagmamadaling sumara ng kanilang mga bintana kapag tumitingin ako sa labas. Nanhapon ding iyon, naglakad ako patungo sa palengke para bumili ng ilang pirasong tuyo, bigas at sabon. Bawat hakbang ko ay sinasabayan ng mga bulungan. Siya ba yung doktorang nanlason sa sarili niyang pamilya? Bulong ng isang tindera ng gulay sa kaniyang katabi, sabay turo sa akin gamit ang nguso nito. Huminto ako sa isang sari-sari store para bumili ng gaas para sa aking ilawan. Ngunit nang makita ako ng may-ari, tinalikuran niya ako. Wala kaming benta para sa iyo. Malamig niyang sabi nang hindi man lang ako tinitingnan. Baka may lason pa ang perang ibabayad mo. Yumuko na lamang ako at naglakad pabalik sa aking kubo. Sumikip ang aking dibdib. Ang hiya at sakit ay tila isang mabigat na batong nakadagan sa aking puso. Naisip ko si Mia. Paano kung nababasa na rin niya ang mga ganitong balita? Paano kung paniniwalaan niya ang kasinungalingan ng kaniyang pamilya? Sumapit ang gabi at kasabay nito ang malakas na buhos ng ulan. Habang nakaupo ako sa tabi ng aking gasera, nagdarasal na sana ay matapos na ang bangungot na ito, may marahas na kumatok sa aking pinto. Doktora, tulong po. Parang awa niyo na. Isang boses ng babae ang sumisigaw sa gitna ng ingay ng ulan. Binuksan ko ang pinto at tumambad ang isang basang-basang ina na may kalong na bata, mga 4 na taong gulang. Ang bata ay nanginginig, namumuti ang mga mata at naninigas ang mga kamay at paa. Sumpong ng kumbulsyon dahil sa napakataas na lagnat. Sarado po ang health center, walang doktor. Sabi ng kapitbahay, may doktor dito. Parang awa niyo na iligtas niyo ang anak ko. Umiiyak na pakiusap ng ina. Saglit akong nag-atubili. Wala akong kagamitan, suspendido ang aking lisensya at kung may mangyaring masama sa batang ito, tuluyan na akong mabubulok sa kulungan. Ngunit nang makita ko ang namumutlang labi ng bata, nanaig ang aking sinumpaang tungkulin bilang manggagamot. Ipasok mo siya, mariin kong sabi. Inilapag namin ang bata sa kawayang papag. Wala akong mga gamot o makabagong makinarya kaya't ginamit ko ang aking kaalaman sa pangunahing lunas. Kumuha ako ng malinis na bimpo at malamig na tubig, dahan-dahang pinunasan ang kaniyang leeg, kilikili at singit upang pababain ang temperatura. Ginamit ko rin ang banayad na pressure points sa kaniyang mga kamay at paa upang pakalmahin ang kaniyang nervous system habang tinitiyak na hindi nababarahan ang kaniyang paghinga. Pagkalipas ng halos kalahating oras ng walang humpay na pag-aalaga, huminto ang panginginig ng bata. Dahan-dahang bumaba ang kaniyang lagnat at ang kaniyang paghinga ay naging normal at mahimbing. Binuksan niya ang kaniyang maliliit na mata, tumingin sa aking mukha at mahinang hinawakan ang aking hintuturo. Salamat po, Doc. Bulong ng bata bago muling pumikit para matulog. Napaiyak ako. Ang maliit niyang kamay na nakakapit sa aking daliri ay tila isang mainit na yakap mula kay Mia. Sa sandaling iyon, natanto ko na kahit tinalikuran ako ng marangyang lipunan ng Manila, walang sino man ang makakaalis sa aking kakayahang magsalba ng buhay. Habang nagpapasalamat ang ina, napansin ko ang isang walang lamang bote ng gamot sa lagnat na nahulog mula sa kaniyang bulsa. Pinulot ko ito. Ito ay paracetamol syrup na may tatak ng Monteverde Care Foundation, isang programang pampubliko na pinamumunuan ni Tomas sa probinsya. Agad kong napansin ang kakaibang amoy at kulay ng natirang likido. Bilang doktor, alam kong hindi ito dumaan sa tamang kalidad ng pagsusuri. Mukha itong substandard na gamot na pinalabas na donasyon, ngunit ginamitan ng murang kemikal. Itinago ko ang bote sa aking bulsa.
Kinaumagahan nagising ako sa banayad na katok sa pinto. Pagbukas ko walang tao doon. Ngunit sa aking hagdanan, may nakalatag na 3 pirasong hinog na papaya at isang piling ng saging. Tumingin ako sa kalsada, nakita ko ang ilang kapitbahay na mabilis na umiwas ng tingin, ngunit may bahagyang ngiti sa kanilang mga labi. Ang pader ng yelo ay unti-unti nang natutunaw. Ngunit nang pabalik na ako sa loob, napansin ko ang isang kakaibang anino sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tapat ng aking daan. Isang lalaki na naka-jacket na may sombrero ang nakatoy doon nakatitig sa aking bahay. Nang mapansin niyang nakatingin ako, mabilis siyang sumakay sa isang motorsiklo at humarurot paalis. Niyakap ko ang aking sarili habang ang simoy ng hangin ay muling lumamig. Ang panganib mula sa Manila ay hindi pa tapos. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa likod bahay ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Agad kong hinipan ang apoy ng aking gasera dahilan upang mabalot ng kabuuang dilim ang maliit kong klinika. Hinawakan ko ng mahigpit ang isang matalas na metal spatula na nakapatong sa aking mesa. Bawat tibok ng aking puso ay tila naging kasing lakas ng kulog. Sino ang taong patuloy na nagmamasid sa akin mula sa Manila? Dahan-dahan kong nilapitan ang bintana. Sa tulong ng bahagyang liwanag ng buwan, nakita ko ang isang anino na nakatayo malapit sa puno ng mangga. Mukha itong babae na balot ng jacket at may suot na sombrero. Nang mapansin niyang gumalaw ang kurtina, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at kumatok ng mahina 3 beses na sunod-sunod, isang lumang senyas. Binuksan ko ang pinto ng bahagya, nakahanda ang aking kamay sa pagtatanggol. Ngunit nang tanggalin ng estranghero ang kaniyang sombrero, napasinghap ako. Teresa, Doktora Ana, nanginginig ang boses ni Teresa, ang dating head nurse ko sa Monteverde Charity Hospital. Basang-basa siya ng pawis at luha. Salamat sa Diyos na hanap ko kayo. Pinapasok ko siya agad at muling sinindihan ang gasera. Halos manghina si Teresa habang nauupo sa kawayang upuan. Agad ko siyang binigyan ng isang basong tubig. Bakit ka narito, Teresa? Hindi ba't napakadelikado nito para sa iyo? Tanong ko habang nakamasid sa kaniyang namumutlang mukha. Dok, wala na po akong matakbuhan. Umiiyak na sagot niya. Pagkaalis ninyo sa Manila, tinanggal ako ni Tomas sa ospital. Pinagbantaan po ng mga tauhan niya ang pamilya ko. Pinilit nila akong pirmahan ang isang salaysay na nagsasabing kayo ang nag-utos sa akin na mag-ineksyon ng mataas na dosis ng digitalis kay Doña Pilar. Napasandal ako sa pader. Alam kong tuso si Tomas, ngunit hindi ko akalain na gagamit siya ng ganoong klaseng pananakot sa mga nurse. Pumirma ka ba, Teresa? Opo, doktora. Patawarin niyo ako, natakot po ako para sa mga anak ko, nanginginig niyang sabi. Pero bago nila ako tuluyang pinalayas at bago nila i-lock ang system ng ospital, nagawa ko pong i-backup ang file ng laboratorio ni Doña Pilar sa USB na ito. Inilabas niya ang isang maliit na flash drive mula sa kaniyang bulsa. Bago ko pa mahawakan ang flash drive, may isa pa siyang inilabas sa kaniyang bulsa. Isang maliit na pink na hair clip na may disenyong paru-paro. Nakita ko po ito sa sahig ng inyong lumang opisina noong nililinis nila ito, doktora. Alam kong kay Mia ito. Hinawakan ko ang hair clip. Ang hawakan ng kaniyang gamit ay nagdulot ng matinding kirot sa aking puso. Naalala ko ang huling gabi na narinig ko ang kaniyang iyak sa hagdan. Hinalikan ko ang maliit na clip at ibinulsa ito, mas lalong nag-alab ang aking determinasyon. Isinaksak namin ang USB sa aking lumang laptop na dinala ko mula sa Manila. Sa screen, lumitaw ang opisyal na chart at ang raw laboratory results ng dugo ni Doña Pilar bago siya dinala sa operating room. Bilang mga medical na professional, agad naming napansin ang hindi tugmang datos. Ang opisyal na chart na inilabas ni Tomas sa media ay nagpapakita na may 1 beses na mataas na doses ng digitalis na pumasok sa IV line ng matriarka habang ako ang naka-duty. Ngunit ang raw laboratory data na may elektronikong pirma ng chief technician ay nagpapakita ng ibang kwento. Tingnan mo ito, Teresa. Turo ko sa screen. Ang nongdo ng digitalis sa dugo niya ay dahan-dahang tumataas sa loob ng nakalipas na 2 buwan. Ibig sabihin, hindi ito isang biglaang ineksyon noong gabing iyon. Ibig sabihin, Doc, bulong ni Teresa habang nanlalaki ang mga mata.
Dahan-dahan siyang nilalason araw-araw. Oo, mariin kong sagot. Nilalason si Lola Pilar bago pa man siya ma-stroke. At ang stroke niya ay direktang epekto ng paulit-ulit na pag-inom ng labis na digitalis na sumira sa kaniyang ritmo ng puso. Si Tomas at Doña Carmen, pinalabas nila na ako ang may kasalanan para pagtakpan ang sarili nilang krimen. Napaupo ako habang pinag-iisipan ang bigat ng katotohanan ito. May hawak kaming ebidensya na magpapatunay na walang medikal na kapabayaan sa panig ko, ngunit hindi pa ito sapat para pabagsakin ang isang kongresista. Kailangan namin ang pahayag mismo ni Doña Pilar. Kailangan nating puntahan si Lola Pilar sa ospital, sabi ko kay Teresa. Ngunit hinawakan ni Teresa ang aking kamay, puno ng matinding takot ang kaniyang mga mata. Dok, huli na po. Wala na siya sa Monteverde Hospital. Isang linggo na ang nakalilipas lihim siyang inilipat ni Tomas sa isang psychiatric sanitarium na walang nakakaalam kung saan. Sinabi nila sa publiko na tuluyan na siyang nawalan ng isip dahil sa stroke. Dok, pinapatay na nila si Doña Pilar ng dahan-dahan. Humahampas ang tunog ng kampana ng simbahan ng San Sebastian sa Laguna, sumasabay sa masiglang tugtog ng banda at hiyawan ng mga tao sa labas para sa pagdiriwang ng taunang fiesta. Sa labas, puno ng makukulay na banderitas ang kalsada at ang mga deboto ay nagsisiksikan para sa procession. Ngunit sa loob ng tahimik at malamig na simbahan sa likod ng malaking haligi ng semento, malapit sa binyagan, iba ang naghihintay sa akin. Isang lihim na nakatakdang sumira sa katahimikang matagal ko nang pinanghahawakan. Doktora Ana, isang gumaralgal na boses ang narinig ko mula sa aking likod. Humarap ako at nakita ang isang matandang babae na may suot na belo na halos takpan ang kaniyang mukha. Nakasuot siya ng simpleng duster at may hawak na rosaryo. Nang dahan-dahan niyang ibaba ang kaniyang belo, agad ko siyang nakilala. Yaya Amanda, pulong ko habang nanlalaki ang aking mga mata. Si Yaya Amanda, ang pinakamatagal at pinakamapijika katiwalaang katulong ni Lola Pilar sa mansyon. Siya ang nag-alaga kay Gabriel noong bata pa ito at isa sa ilang mga tao sa bahay na hindi tumingin sa akin ng mababa kailanman. Salamat sa Diyos at nakarating kayo, doktora. Humihingal niyang sabi habang lumingon-lingon sa paligid upang matiyak na walang sumusunod sa kanya. Umalis ako sa mansyon kahapon. Nalaman kong hinahanap ni na Tomas ang isang bagay sa silid ni Doña Pilar. Bago pa nila ito mahanap, nakuha ko na. Mula sa ilalim ng kaniyang malaking shawl, inilabas ni Amanda ang isang lumang kahon na gawa sa bakal, may makapal na kalawang na sa mga gilid nito. Ano ito, Yaya? Tanong ko habang nakatitig sa kahon. Ito ang lihim na matagal nang pinoprotektahan ni Doña Pilar. Pulong ni Amanda habang inilalagay ang kahon sa aking nanginginig na mga kamay sa ilalim ng estatwa ni San Sebastian. Bago siya tuluyang mawalan ng lakas at ilipat sa kung saan, sinubukan niyang ituro ang bante ng Santo Niño sa kaniyang silid. Alam kong may nakatago doon. Noong gabing ilipat siya habang abala ang lahat, binuksan ko ang hawk sa likod ng bante ng Santo Niño at nakuha ko ito. Sabi ni Doña Pilar sa akin noong una, kapag may mangyaring masama sa kanya, ibigay ko ito sa iyo. Ikaw lang ang may karapatang humawak nito, Ana. Niyakap ko ang malamig at mabigat na kahon ng bakal. Naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan at sakripisyo na nakapaloob sa loob nito. Bumalik ako sa aking maliit na klinika nang walang sinasayang na oras. Kasama si Teresa, isinara namin ang mga bintana at pintuan. Sa ilalim ng nag-iisang apoy ng kandila sa gitna ng mesa, maingat kong binuksan ang kalawanging lock ng kahon gamit ang isang lumang distornilyador. May amoy ng lumang papel at amag ang lumabas mula sa loob. Sa ibabaw ng mga gamit may isang lumang libro na may takip na balat, isang talaarawan. Sa tabi nito ay isang lumang kasulatan ng binyag mula sa Quezon City Parish Church at isang sertipiko ng kapanganakan na may kulay dilaw na sa kalumaan. Kinuha ko ang talaarawan at binuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay ay maganda pino, ngunit may bahid ng labis na kalungkutan. Talaarawan ni Maria Monteverde, basa ko sa unang linya. Maria Monteverde, napasinghap si Teresa. Dok, siya ang panganay na anak ni Doña Pilar, na balitang pumanaw o nawala noong dekada 80. Sinasabi ng pamilya na sumama siya sa isang lalaki
at nagnakaw ng pera ng pamilya bago naglaho ng tuluyan. Habang binubuklat ko ang mga pahina, ang katotohanan ay unti-unting lumitaw mula sa mga nakasulat na salita. Hindi nagnakaw si Maria. Siya ay umibig sa isang mahirap na guro. Nang malaman ni Doña Carmen na noong panahong iyon ay asawa ng pangalawang anak ni Doña Pilar at nais kontrolin ang ari-arian ng pamilya, ay gumawa siya ng paraan upang sirain ang reputasyon ni Maria. Pinilit at tinakot ni Carmen si Maria na umalis habang buntis ito, kapalit ng buhay ng kaniyang minamahal. At ang pinakamatinding bahagi ng lihim ay nasa huling pahina ng talaarawan na nakasulat bago mamatay si Maria sa panganganak sa isang maliit na ospital sa Laguna. Ipananganak ko ang aking anak na babae. Pinangalanan ko siyang Ana. Iniiwan ko siya sa pangangalaga ng aking pinagkakatiwalaang kaibigan na si Manuel Lucero. Sana ay maging ligtas siya malayo sa kalupitan ng mga Monteverde. Nalaglag ang talaarawan mula sa aking mga kamay. Manuel Lucero. Siya ang aking ama-amahan na nagpalaki sa akin dito sa Laguna. Kinuha ko ang sertipiko ng kapanganakan. Naroon ang aking pangalan, Ana Lucero Monteverde, at ang aking tunay na ina, Maria Monteverde. Nanginginig ang aking kamay habang hinahawakan ang aking leeg. Hinubad ko ang pilak na kwintas na may pendant na puso, ang tanging alaala na iniwan ng aking ina na lagi kong suot mula pa noong bata ako. Sa huling pahina ng talaarawan ni Maria, may maliit na bulsa. Binuksan ko ito at inilabas ang isang lumang litrato ni Maria na may hawak na isang sanggol. Sa kaniyang leeg, nakasabit ang eksaktong kwintas na may pendant na puso na hawak ko ngayon. "Doc!" bulong ni Teresa habang tumutulo ang kaniyang luha. "Hindi kayo iba sa kanila. Kayo ang tunay na panganay na apo ni Doña Pilar. Kayo ang tunay na Monteverde. Ngunit hindi lang iyon ang nasa loob ng kahon. Sa ilalim may isang kasulatan ng donasyon at huling habilin mula sa yumaong asawa ni Doña Pilar ang nagtatag ng ospital. Sinasabi doon na ang buong lupain kung saan nakatayo ang Monteverde Charity Hospital ay direktang ipinamana sa kaniyang panganay na anak na si Maria at sa magiging anak nito. Hindi ito maaaring ibenta o ilipat sa ibang pangalan nang walang pahintulot ng may-ari ng linya ng dugo ni Maria. Napakapit ako sa lamesa, doon ko natanto ang lahat. Nalaman ni Tomas ang tungkol dito bago pa man mamatay si Maria. At nang malaman niyang ako ang anak ni Maria, alam niyang hindi niya pwedeng ibenta ang lupain para sa kaniyang kampanya nang hindi ako nawawala sa eksena. Gumawa siya ng paraan upang sirain ang aking lisensya at ilayo ako kay Lola Pilar bago ko malaman ang aking tunay na pagkakakilanlan. Tumayo ako at lumapit sa maliit at lumang salamin na nakasabit sa pader ng klinika. Tinitigan ko ang aking sarili. Hindi na ako ang mahirap at walang laban na manugang na tinatapon lamang sa putikan. Ako si Ana Monteverde Lucero. Ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat ay ang dugong nagtatag ng ospital na sinusubukan nilang sirain. Pinunasan ko ang aking mga luha, tinalian ang aking buhok at hinarap si Teresa na may malamig ngunit determinadong ngiti. "Hindi na ako tatakbo, Teresa," mariing sabi ko. "Hindi lang para sa lisensya ko ang laban na ito, kundi para sa dangal ng aking ina at sa buhay ni Lola Pilar. Oras na para bawiin ko ang lahat ng sa akin." Ang haging ng gulong ng isang marangyang kotse sa bakubakong daang lupa ng aming barangay sa Laguna ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Alam kong walang sino mang taga rito ang nagmamay-ari ng ganoong klaseng sasakyan. Sumilip ako sa bintana ng aking klinika at nakita ang isang makintab na itim na sedan na huminto sa tapat ng aming bakuran. Bumukas ang pinto at bumaba si Gabriel, ang aking asawa. Suot pa rin niya ang kaniyang plansadong designer suit, tila isang banyaga sa gitna ng simpleng pamumuhay sa probinsya. Bago dumating si Gabriel, katatapos lang ng pulong namin ni Attorney Nestor, isang batang abogado ng bayan na handang tumulong sa akin nang walang bayad. Binasa niya ang mga dokumento mula sa kahon ni Maria Monteverde. "Malakas ang laban natin, Doktora Ana," sabi ni Nestor habang inaayos ang kaniyang salamin. "Ngunit huwag nating kalimutan kung sino ang kalaban natin. Si Tomas ay isang kongresista. Hawak niya ang mga koneksyon sa korte ng Quezon City. Kung magsasampa tayo ng kaso, kailangan nating tiyakin na hindi nila tayo mapapatay sa legal na proseso
bago pa man tayo makatapak sa korte. Naintindihan ko ang babala ni Nestor. At ngayon ang pinto ng aking klinika ay bumukas at pumasok si Gabriel. Napatayo si Teresa at agad pumasok sa likod bahay upang bigyan kami ng privacy, ngunit alam kong nakikinig siya. Ana, mahinang sabi ni Gabriel. Tumingin siya sa paligid ng aking maliit na klinika, sa mga dingding na gawa sa kawayan, sa mga lumang botelya ng gamot at sa aking simpleng lamesa. May bakas ng lungkot sa kaniyang mga mata, ngunit pinatigas ko ang aking puso. Bakit ka narito, Gabriel? Hindi ba't bawal mo akong lapitan ayon sa utos ng pamilya mo? Tanong ko habang nakahalukip-kip. Hindi siya sumagot sa aking sarkasmo. Sa halip lumapit siya at naglapag ng isang makapal na sobre sa ibabaw ng aking lamesa. Narito ako para ayusin ang lahat, Ana. Sabi niya habang binubuksan ang sobre at inilalabas ang mga papel. Ito ang kasunduan sa diborsyo at kustodya. Kung pipirmahan mo ito, nang kusa may kalakip itong check na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Sapat na ito para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa. Sa Canada o sa Amerika. Doon makakapag-practice ka muli bilang doktor ng walang istorbo. At si Mia, tanong ko ang aking boses ay naging kasing lamig ng yelo. Kasama sa kasunduan na mananatili si Mia sa mansyon habang bata pa siya. Ngunit kapag nakaayos ka na sa ibang bansa, maaari mo siyang bisitahin doon. Papayagan kitang makasama siya tuwing bakasyon. Gawin mo ito para kay Mia, Ana. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo rito. Napatitig ako sa kaniya, pakiramdam ko ay dinaluyong ako ng matinding galit at pagkamuhi. Kinunuha ko ang check at ang kasunduan, ngunit sa halip na pirmahan itinapon ko ang mga ito sa kaniyang mukha. Nagkalat ang mga papel sa sahig ng aking klinika. Para kay Mia, sigaw ko ang aking boses ay nangangatog sa matinding emosyon. O para kay Tomas, para sa karera niya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Gabriel, gaano ka ba kahirap na asawa para hindi mo makita ang ginagawa ng kapatid mo? Apal kay Gay. Napaatras si Gabriel, tila nagulat sa aking reaksyon. Ana, sinusubukan ko lang na iligtas ka. Kapag hindi ka umalis, tuluyan kang sisirain ni Tomas. May kasunduan na siyang pinaghahandaan kasama ang Ayala Lopez Group para ibenta ang lupa ng ospital sa katapusan ng buwang ito. Hindi kanya hahayaang humarang sa kaniyang plano. Ayala Lopez, napaatras ako ng bahagya. May nakuha akong bagong impormasyon. Ang katapusan ng buwan ang deadline ni Tomas. Oo, kaya pakiusap, pirmahan mo na. Hindi ko pipirmahan yan, Gabriel. Mariin kong sabi buhat sa paglapit sa kanya. At hindi ako aalis ng bansa. Dahil ang lupang ibinebenta ng kapatid mo, ang lupang kinatatayuan ng Monteverde Charity Hospital na balak niyang gawing mall, ay pag-aari ko. Ano? Kumunot ang noo ni Gabriel, tila iniisip na nawawalan na ako ng isip. Ano ang pinagsasabi mo, lupa yon ng aming pamilya? Lupa yon ni Maria Monteverde. Sigaw ko at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kaniyang mga mata. Maria Monteverde ang panganay na anak ni Doña Pilar, na pinalayas ng nanay mo dahil nabuntis ng mahirap. Maria Monteverde na aking tunay na ina. Ako ang tunay na tagapagmana ng lupang iyon, Gabriel. Kaya pala gustong-gustong akong palayasin at sirain ng kapatid mo dahil alam niyang kapag nalaman ko ang katotohanan, walang halaga ang mga pekeng pirma ninyo sa mga dokumento ng ospital. Chinit. Rumaragasa ang aking hininga. Dinukot ko ang aking bulsa at inilabas ang maliit na pink na hair clip ni Mia na may disenyong paru-paro. Inilagay ko ito sa kaniyang palad. Ito ang naiwan ng anak mo sa opisina ko bago niyo ako kaladkarin palabas. Pinoprotektahan mo ba ang pamilya mo sa pamamagitan ng pag-alis ng ina sa kaniyang sariling anak? Iyan ba ang natutunan mo sa batas, Gabriel? Hindi ka lang isang hiyenang asawa. Ikaw ang pinakamalaking duwag na nakilala ko. Napatitig si Gabriel sa maliit na hair clip sa kaniyang palad. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig at ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila may malaking pader na gumuho sa kaniyang loob habang pinagmamasdan ang laruan ng kaniyang anak. Umalis ka na, Gabriel, Lepel. Sabi ko habang binubukas ang pinto. Ipaalam mo kay Tomas. Magkikita kami sa pulong ng benta sa katapusan ng buwan. Walang sinabi si Gabriel.
Dahan-dahan siyang lumakad palabas, hawak pa rin ang clip ni Mia. Sumakay siya sa kaniyang kotse at humarurot paalis patungong Manila. Ngunit sa loob ng kotse, habang mabilis na umaandar ang sasakyan, binuksan ni Gabriel ang glove compartment at inilabas ang mga kopya ng kasunduan sa benta na ibinigay sa kanya ni Tomas noong 1 linggo. Tinitigan niya ang dulo ng papel kung saan nakasulat ang kaniyang sariling pangalan at pirma bilang saksi. Sa ilalim ng liwanag ng araw, napansin niya ang isang bahagyang kakaibang kurbada sa dulo ng kaniyang pirma. Isang kurbada na kailanman ay hindi niya ginagawa tuwing siya ay pumipirma ng mga legal na dokumento. Ang mahaba at malamig na tunog ng aparatong sumusukat sa tibok ng puso ang nag-iisang ingay sa loob ng madilim na silid sa Santa Maria Sanitarium. Nakatayo ako sa dulo ng pasilyo, suot ang asul na uniforme ng isang nurse ng ahensya. Hawak ko ang aking clipboard, pilit na pinapakalma ang aking mabilis na paghinga. Narito ako sa pinakadulong bahagi ng pribadong pagamutan na ito sa labas ng Manila, isang lugar na napapaligiran ng matataas na bakod at mga bantay. Lihim kaming bumalik ni Teresa sa lungsod mula sa Laguna, nangungupahan sa isang murang motel sa gilid ng highway habang binubuo ang mapangahas na planong ito. 2 araw akong nagpanggap na naghahanap ng trabaho bilang nurse sa ahensya na nagsusupply ng tauhan dito sa sanitarium. Sa tulong ng peking ID na inihanda ni Attorney Nestor, nagawa kong makapasok para sa aking kunwariang panayam. Ngunit ang aking tunay na pakay ay mahanap kung saang silid itinatago si Lola Pilar. Nalaman ko mula sa chismis ng mga nurse sa cafeteria na may isang espesyal na pasyente sa likod ng pasilidad sa silid number 104 na direktang binabayaran ng pamilya Monteverde at may sariling mga bantay na hindi taga-sanitarium. Tumingin ako sa aking relo. Eksaktong 3:00 ng hapon. Ito na ang oras. Mula sa labas, narinig ko ang malakas na kalansing ng metal at ang ugong ng nagpreno na sasakyan sa may gate. Sumunod ang sigawan ng mga guwardiya. Ayon sa plano, sinadyang bunggin ni Teresa ang kaniyang lumang kotse sa poste ng gate sa labas at nagpanggap na nahihilo upang akitin ang pansin ng mga bantay. Nakita kong tumakbo palabas ang 2 bodyguard na nakabantay sa tapat ng silid 104 upang tingnan ang kaguluhan sa labas. Ito na ang aking nag-iisang pagkakataon. Maingat kong binuksan ang pinto ng silid 104 at mabilis na pumasok sa loob. Madilim ang silid. Nakasara ang makakapal na kurtina. Sa gitna ng kwarto, sa ibabaw ng puting kama, nakahiga ang nanghihinang katawan ni Lola Pilar. Halos hindi ko siya makilala. Ang matikas at marangyang matriarka na dating kinatatakutan ng lahat sa mansyon ay mukhang isang tuyong dahon na ngayon. Mas lalong sumikip ang aking dibdib nang makita kong may manipis na kadena ng bakal na nakatali sa kaniyang kaliwang pulso na nakakabit sa bakal ng kaniyang kama. Inilagay ko ang aking clipboard sa mesa at dinaluhan siya. Lola, bulong ko habang hinahawakan ang kaniyang nangangatal na kamay. Lola Pilar, si Ana po ito. Dahan-dahan kong gumalaw ang kaniyang mga pilikmata. Nang imulat niya ang kaniyang nanlalabong mga mata at makita ang aking mukha, tila nagkaroon ng bahagyang buhay ang kaniyang nanghihinang katawan. Pilit niyang ibinuka ang kaniyang mga tuyong labi. Anak, patawarin mo ako. Mahinang-mahina niyang bulong, halos hindi marinig sa gitna ng tunog ng monitor ng puso. Si Maria, ang anak ko. Ikaw ang anak niya. Opo, Lola. Alam ko na po ang lahat. Lumuhod ako sa tabi ng kama, mapilit na pinipigilan ang aking pag-iyak. Kailangan po nating umalis dito. Nilalason kayo ni Tomas. Gusto kong kalasin ang kadena ngunit wala akong susi. Alam kong kailangan ko muna ng ebidensya para sa korte. Dinukot ko mula sa aking bulsa ang isang sterile na syringe at vial na aking dinala. Bilang doktor, sanay ako sa mabilis na pagkuha ng dugo. Maingat kong hinanap ang kaniyang ugat sa kanang braso at mabilis na kumuha ng 3 mililitro ng dugo. Ito ang magiging toxicology report na magpapatunay sa ginagawang pagkalason sa kaniya. Matapos kong maitago ang vial sa aking bulsa, hinawakan muli ni Lola Pilar ang aking kamay. Mas mahigpit ngayon. Gamit ang kaniyang nanginginig na hintuturo, dahan-dahan siyang gumuhit sa aking palad. Unang linya pababa at pataas isang titik M. Kasunod ay isang guhit pababa at may tuldok titik Y.
At ang huli isang kurbada at guhit titik A, MIA. Mia. Bulong ni Lola Pilar habang pilit na itinuturo ang direksyon ng timog. Tagaytay, mansyon. Itinatago siya roon. Pinipilit nila si Gabriel. Naintindihan ko ang kaniyang mensahe. Ginagamit ni Tomas si Mia bilang pain upang kontrolin si Gabriel at takutin ako. Ang aking anak ay nasa Tagaytay sa bakasyunan ng pamilya Monteverde. Salamat po, Lola. Babalik ako para iligtas kayo, ipinangako ko. Hinalikan ko ang kaniyang noo at mabilis na inayos ang kaniyang kumot upang takpan ang braso kung saan ako kumuha ng dugo. Kinuha ko muli ang aking clipboard at humakbang patungo sa pinto. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang doorknob, isang matinis na tunog ng alarm ang biglang umalingaw-ngaw sa buong gusali ng sanitarium. Attention all security staff, code red at the VIP ward, unidentified personnel spotted on CCTV. Clear the corridors. Ang boses ng security officer ay dumaan sa speaker ng Kiseme. Napatigil ako. Alam kong nakita ako ng camera sa pasilyo nang pumasok ako. Sa labas ng pinto, maririnig ko na ang tunog ng mabibilis na takbo ng mga sapatos ng mga gwardya na papalapit sa silid 104. Walang ibang labasan sa silid. Kung mahuhuli ako rito, kasama ang syringe ng dugo ni Lola Pilar, mawawalan ng halaga ang lahat ng aking sakripisyo. Rumaragasa ang tunog ng lumang printer sa loob ng aking pribadong opisina sa Ortigas. Sa bawat paglabas ng papel, tila unti-unting pinipiga ang aking dibdib. Kinuha ko ang huling pahina mula sa tray. Sa dulo ng ulat ng eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay, nakasulat ang mga pulang salitang naging parang hatol ng kamatayan sa aking natitirang tiwala sa aking sariling pamilya, peking pirma. Ako si Gabriel Monteverde, isang respetadong abogado. Isang lalaking binuwis ang kaniyang sariling dangal at kaligayahan ng kaniyang asawang si Ana dahil sa paniniwalang ipinagtatanggol ko ang batas at ang pangalan ng aking pamilya. Ngunit ngayon, hawak ko ang patunay na ang sarili kong lagda bilang saksi sa pagbebenta ng lupain ng Monteverde Charity Hospital ay isang detalyadong panggagaya lamang. Isang panggagaya na ginawa gamit ang teknolohiya upang palabasing sumang-ayon ako sa pagbebenta. At ang tanging tao na may motibo at kakayahang gumawa nito ay walang iba kundi ang sarili kong kapatid, si Tomas. Hindi ako huminto roon. Gamit ang aking posisyon bilang legal counsel ng pamilya at sa tulong ng isang kaibigan sa bangko, lihim kong pinasok ang mga pribadong record ng pananalapi ng Monteverde Care Foundation na pinamumunuan ni Tomas. Nang lumitaw ang mga numero sa aking computer screen, naramdaman ko ang matinding hilo, 10 milyong piso. 20 milyon, kabuuang 50 milyong piso mula sa donasyon ng mga mahihirap para sa ospital ang dahan-dahan inilipat sa isang pribadong account. Isang account na ginagamit para sa kampanya ni Tomas sa pagtakbo bilang senador. Lahat ng ito ay nakatala sa ilalim ng mga peking resibo ng pagpapatayo ng mga gusali na kailanman ay hindi naman naitayo. Tomas! Bulong ko sa aking sarili habang nanginginig ang aking mga kamay sa ibabaw ng keyboard. Paano mo nagawa ito sa mga taong umaasa sa ospital? Umuwi ako sa mansyon sa Quezon City na may mabigat na hakbang. Natagpuan ko ang aking ina, si Doña Carmen, na nakaupo sa kaniyang paboritong silya sa tapat ng bintana habang umiinom ng tsa. Sa kaniyang mukha ay naroon pa rin ang katayugan at kawalang pakialam sa mundo. Ina, lumapit ako at inilapag ang mga papel sa mesa. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Maria, ang kapatid kong panganay na sinabi ninyong pumanaw na ng walang pamilya. Ibinaba ni Doña Carmen ang kaniyang tasa, dahan-dahan ang kaniyang galaw. Bakit mo muling binubuksan ang basurang matagal na nating itinapon, Gabriel? Isang malaking kahihiyan si Maria sa pamilyang ito. Umibig siya sa isang mahirap na guro at nagbuntis ng walang kasal. At dahil doon ay pinalayas ninyo siya, mariin kong tanong pilit na pinipigilan ang aking galit. Pinalayas ninyo siya habang buntis at hinayaang mamatay sa Laguna. At si Ana na asawa ko. Siya ang anak ni Maria. Anak siya ng sarili mong kapatid. Ibig sabihin, si Ana ang tunay na may-ari ng lupang ibinebenta ni Tomas ngayon. Tumayo si Doña Carmen, ang kaniyang mga mata ay nanliit sa galit.
At ano naman kung siya ang anak ni Maria, isang pagkakamali si Maria, at ang anak niya ay isang malaking mantsa sa pangalan ng pamilyang ito. Walang karapatan ang isang bastarda sa kahit anong ari-arian ng mga Monteverde. Gagawin namin ni Tomas ang lahat para mapanatili ang kapangyarihan ng pamilyang ito kahit kailanganin naming ibaon ang babaeng iyon sa putikan. Huwag kang makialam dito, Gabriel, kung ayaw mong sumama sa kaniyang pagbagsak. Napatitig ako sa kaniyang mukha. Parang sa unang pagkakataon ay nakita ko ang totoong anyo ng pamilyang ipinaglaban ko. Ang mansyong ito ang aming pangalan, ng aming kapangyarihan. Lahat ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan luha ng isang ina at pagnanakaw sa mga mahihirap. Lumingon ako sa altar ng pamilya malapit sa silid. Naroon ang larawan ng aking yumaong ama, isang lalaking palaging nagtuturo sa akin ng katarungan. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Sa aking necktie nakasabit ang isang gintong pin na may nakaukit na logo ng pamilya Monteverde. Dahan-dahan ko itong tinanggal. Naramdaman ko ang bigat ng bawat taon na ginugol ko sa pagtatanggol sa kanila habang nakapikit ang aking mga mata. Sa isang mabilis na desisyon, itinapon ko ang gintong pin sa basurahan sa ilalim ng mesa. Hindi na ako magiging kasangkapan sa inyong kasamaan. Pulong ko habang lumalakad palabas ng mansyon, bitbit ang lahat ng dokumentong aking nakuha. Sumakay ako sa aking kotse at tinawagan ang numero na ibinigay sa aking investigator, ang numero ni Attorney Nestor sa Laguna. Alam kong kailangan kong kumilos ng mabilis bago pa tuluyang mapirmahan ang kasunduan sa benta ng ospital kasama ang Ayala Lopez Group. Nang sumagot si Nestor, agad kong sinabi ang aking pakay. Attorney Nestor, si Gabriel Monteverde ito. Kailangan kong makausap si Ana. May hawak akong ebidensya na magpapabagsak kay Tomas at magbabalik ng karangalan ng kaniyang ina. Pakiusap, magkita tayo. Pagkalipas ng ilang minuto, nakuha ko ang personal na numero ni Ana. Nanginginig ang aking daliri habang pinipindot ang tawag. Nang marinig ko ang kaniyang boses sa kabilang linya, malamig, matigas, ngunit may pamilyar na pangungulila. Halos hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ana, patawarin mo ako. Direkta kong sabi bago pa man siya makapagsalita. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa nila kay Lola Pilar, kay Maria at sayo. May hawak akong ebidensya laban kay Tomas. Tutulungan kitang bawiin si Mia at ang ospital. Katahimikan ang sumagot sa akin sa kabilang linya. Isang katahimikan na tila kasing bigat ng nakaraang 8 taon ng aming kasal. Pagkatapos ng mahabang segundo, narinig ko ang kaniyang malamig na tugon. Hindi ko kailangan ng asawang duwag, Gabriel. Ngunit kailangan ko ng ebidensya mo. Magkita tayo sa Laguna. Ang ugong ng makina ng isang itim na SUV na sumusunod sa likod ng aming lumang kotse ang bumasag sa aking pag-asa na magiging madali ang pagtakas namin mula sa Tagaytay. Kayakap ko si Mia sa likod ng sasakyan, nakaramdam ako ng malamig na pawis sa aking likod. 48 oras na lamang bago ang pulong ng benta sa Manila at nagsimula na ang magkahiwalay, ngunit mapanganib na planong binuo namin ni Gabriel. Habang binabaybay ko ang daan palabas ng Tagaytay, iniisip ko si Gabriel. Noong umagang iyon, ginamit niya ang kanyang huling lakas bilang abogado ng pamilya Monteverde. Pumasok siya sa Santa Maria Sanitarium, dala ang isang peking court order na siya mismo ang nag-draft. Sa pamamagitan ng matitinding legal na argumento at pananakot ng kaso sa direktor ng ospital, nagawa niyang ilabas si Lola Pilar sa ilalim ng dahilan na kailangan itong sumailalim sa isang urgent toxicology test sa pambansang ospital. Sa kabutihang palad, naging matagumpay si Gabriel. Nang mapansin ng mga tauhan ni Tomas ang kaniyang ginawa, mabilis na pinalitan ng mga NARS sa Laguna ang plaka ng ambulansyang nagdadala kay Lola Pilar sa isang maliit na gasolinahan sa labas ng lungsod, dahilan upang malito ang mga humahabol sa kanila. Ligtas na nakarating ang matriarka sa aming klinika sa Laguna kasama si Teresa na handang magbigay ng medikal na lunas. Ngunit ang mas mapanganib na bahagi ng plano ay nasa aking panig. Kailangan kong pasukin ang bakasyunan ng mga Monteverde sa Tagaytay upang bawiin si Mia. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Lola Pilar at sa lihim na pakikipagtulungan ni Yaya Amanda na nagbukas ng maliit na pinto sa likod ng kusina, nagawa kong pumasok habang ang mga gwardiya ni Tomas ay abala sa panonood ng laro ng basketball sa telebisyon. Nang makita ko si Mia sa kaniyang maliit na silid,
nakaupo sa sulok habang yakap ang kaniyang manika tila nadurog ang aking puso. Agad ko siyang binuhat at tumakbo palabas patungo sa naghihintay na kotse ni Attorney Nestor. Ngunit ngayon, habang mabilis na bumababa ang aming kotse sa palikulikong daan ng Tagaytay Ridge, ang itim na SUV ng mga tauhan ni Tomas ay patuloy na sumusunod sa amin. Mas lalong bumilis ang patak ng ulan dahilan upang maging madulas ang kalsada. Doktora Ana, kumapit kayo, sigaw ni Attorney Nestor habang pilit na pinatatakbo ng mabilis ang kaniyang lumang sedan. Niyakap ko ng mas mahigpit ang aking anak sa likod ng sasakyan. Upang hindi niya marinig ang tuntunog ng nagpreno na gulong at ang sigaw ng mga humahabol sa amin, inilapit ko ang aking bibig sa kaniyang maliit na tainga at nagsimulang kumanta ng kaniyang paboritong oyayi. Isang kanta tungkol sa isang maliit na ibon na palaging nagbabalik sa kaniyang pugad pagkatapos ng malakas na bagyo. Iniyakap ni Mia ang kaniyang maliliit na kamay sa aking leeg. Ibinulong niya sa akin sa gitna ng panginginig ng kaniyang katawan. Mabango ka pa rin, nanay. Kahit sabihin ni Lola Carmen na masama kang tao, alam kong ikaw ang tunay kong nanay. Ang kaniyang mga salita ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. Wala nang puwang ang takot sa aking puso. Handang mamatay ang isang ina upang protektahan ang kaniyang anak. Sa pamamagitan ng galing sa pagmamaneho ni Nestor at sa tulong ng makapal na fog sa kalsada, nagawa naming pumasok sa isang maliit na kalyeng lupa na patungo sa isang pampublikong pamilihan sa Laguna kung saan naghihintay ang mga lokal na residente at barangay tanod na aming natulungan noong nakaraang buwan. Nang makita ng mga tauhan ni Tomas ang dami ng mga tao na nakatayo sa labas ng aming klinika, napilitan silang umatras. Ligtas kaming nakarating sa klinika. Agad kong dinaluhan si Lola Pilar na mas tintaw na ngayon matapos maisagawa ang paunang paggamot sa Laguna. Sa tabi ko, hawak ni Teresa ang toxicology report na ginawa sa isang independenteng laboratorio sa Makati. Ang ulat ay nagpapakita ng labis na dosis ng digitalis sa dugo ni Lola Pilar, isang ebidensya na sapat na upang patunayan ang tangkang pagpatay na ginawa ni Tomas. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Habang inaayos ko ang higaan ni Mia sa tabi ng kawayang papag, narinig ko ang tunog ng pagdating ng isang text message sa cellphone ni Gabriel na kaniyang iniwan sa akin para sa komunikasyon. Isang video message ang dumating mula kay Tomas. Nang buksan ko ito, lumitaw ang mukha ni Tomas na nakatayo sa tapat ng pintuang salamin ng boardroom ng Pamilya Monteverde sa Quezon City. May hawak siyang isang pirasong papel na may kasunduan sa benta kasama ang Ayala Lopez Group. May tarantang ngiti sa kaniyang mga labi, ngunit ang kaniyang boses ay puno ng nakakatakot na banta. Huling gabi mo na ito, Gabriel, sabi ni Tomas sa video habang nakatitig sa camera. Alam kong itinago mo ang mga dokumento at kinuha mo ang matanda. Ngunit huwag mong kalimutan bukas ng umaga ang pirmahan ng benta ng ospital. Kapag hindi ka dumating dala ang iyong pirma bilang saksi at legal counsel, ipapakita ko sa publiko ang tunay na kasunduan sa iyong dating kasalanan. Pareho kayong babagsak sa impyerno ng asawa mo. Napatitig ako sa screen. Ang kanyang banta ay nag-iwan ng isang malamig na takot sa hangin. Bukas ng umaga ang huling laban namin sa Manila. Ang gasgas na tunog ng pluma sa ibabaw ng papel ang nag-iisang bumasag sa katahimikan ng gabi sa aming maliit na klinika sa Laguna. Nakaupo si Gabriel sa tabi ng mesa, ang kaniyang mukha ay bahagyang nasasabugan ng liwanag ng nag-iisang kandila sa gitna namin. Maingat niyang isinusulat ang kaniyang sariling salaysay, isang nakasulat na pag-amin sa kaniyang pinakamalaking pagkakasala sa nakaraan. Tapos ng bulong ni Gabriel habang ibinababa ang panulat at iniaabot sa akin ang papel. Ito ang salaysay ko, Ana. 5 taon na ang nakalilipas, binuwis ko ang aking lisensya bilang abogado upang pagtakpan si Tomas nang makasagasa siya ng isang tao habang nagmamaneho ng nakainom. Ginamit ko ang aking kapangyarihan upang ilihim ang krimeng iyon. Tiningnan ko ang kasulatan. Napakabigat ng bawat salita doon. Kapag isinumite ko ito sa opisina ng ombudsman bukas ng umaga, bago magsimula ang pulong ng benta, patuloy ni Gabriel, ang kaniyang boses ay matatag ngunit may panginginig. Mawawalan ako ng lisensya bilang abogado. Maaari din akong makulong ng hanggang 3 taon dahil sa pagiging accessory sa krimen. Ngunit ito ang tanging paraan upang alisin ang kapangyarihan ni Tomas.
Wala na siyang magiging proteksyon laban sa investigasyon para sa pagkalason ni Lola Pilar at pagnanakaw ng pera sa ospital. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ko muli ang lalaking minahal ko noon. Hindi ang mayabang at makapangyarihang abogado ng mga Monteverde na laging nakatayo sa likod ng kaniyang pamilya, kundi isang simpleng tao, isang ama, na handang magbayad para sa kaniyang sariling mga pagkakamali upang maituwid ang kaniyang nagawang kasalanan sa akin. Naramdaman ko ang pagkatunaw ng yelo sa aking puso. Ang matagal kong galit at poot sa kanya ay unti-unting napalitan ng kapayapaan. Bakit mo ginagawa ito, Gabriel? Tanong ko ng mahina. Masisira ang karera mo. Dahil mas mahalaga ang buhay mo at ang karangalan ng pamilya mo kaysa sa anumang lisensya, Ana. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang hawak ay hindi humihingi ng yakap o ng pagbabalik ng nakaraan, kundi isang pangako ng pagsuporta. Hindi ko hinihiling na maging asawa mo muli dahil alam kong masyadong malalim ang sugat na iniwan ko sa iyo. Ang tanging hiling ko lang ay maging isang ama na maari pa ring ipagmalaki ni Mia kapag nalaman niya ang buong katotohanan. Napatango ako habang tumutulo ang aking luha. Ito ang tunay na kapatawaran, isang pagpapalaya sa kanya mula sa aking hantungan upang kapwa kami makalakad sa aming sariling daan ng may karangalan. Bumukas ang pinto ng maliit na silid at lumabas si Doña Pilar, nakaupo sa kaniyang wheelchair na inihanda namin. Sa tulong ng gamot na aking ibinigay para sa kaniyang detoxifikasyon, ang kaniyang isip ay tuluyan ng naging malinaw. Gabriel, Ana, mahinang tawag ng matriarka. Lumapit kaming dalawa sa kanya. Hinawakan niya ang aming magkakahawak na kamay at pinagdikit ang mga ito. Gawin ninyo ang tama bukas. Sabi ni Lola Pilar, ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Si Maria, ang aking anak, labis ko siyang pinahirapan noong buhay pa siya. Huwag nating hayaan na si Tomas naman ang sumira sa kaniyang anak. Anak, kunin mo ito. Inilagay niya sa aking palad ang isang maliit na gintong susi. Ito ang susi sa lihim na cabinet sa loob ng opisina ng Pangulo ng Ospital sa Quezon City. Doon nakatago ang tunay at orihinal na kasulatan ng donasyon na may lagda ng aking yumaong asawa. Sa oras na ipakita mo iyon kasama ang iyong mga patunay, walang sino mang makakapagtanggi sa iyong karapatan. Sa parehong sandali tumunog ang aking laptop. Isang email ang dumating mula sa Makati Medical Laboratory. Binuksan ito ni Attorney Nestor. Nandito na Doktora Ana, sabi ni Nestor habang nakangiti. Ang opisyal na resulta ng DNA test. Nagpapatunay ito ng 99% posibilidad na ikaw ay direktang apo ni Doña Pilar sa pamamagitan ng kaniyang panganay na anak na si Maria. Tapos na ang pagtatago nila sa katotohanan. Niyakap ko si Mia na mahimbing na natutulog sa kawayang papag sa tabi namin. Handang-handa na ang lahat. Hawak namin ang ulat sa pagkalason, ang pekeng lagda ni Gabriel, ang pag-amin ni Gabriel sa krimen ni Tomas, ang sertipiko ng DNA, at ang orihinal na kasulatan ng donasyon. Kinaumagahan sumapit ang araw ng pulong. Ang aming kotse ay dahan-dahan pumasok sa malaking gate ng gusali ng Monteverde sa Quezon City. Mula sa loob ng sasakyan, nakita ko ang napakaraming reporter at mamamahayag na nakatayo sa tapat ng pintuang salamin. Ang usapin ng pagbebenta ng ospital sa Ayala Lopez Group ay mabilis na naging balita sa buong bansa. Nang huminto ang kotse, tumingin ako sa aking tabi. Naroon si Gabriel nakasuot ng kaniyang suit, ngunit walang Monteverde pin sa kaniyang dibdib. Tumingin siya sa akin at tumango. Bumukas ang pinto ng kotse at ang nakakasilaw na flash ng mga camera ng mga reporter ay agad na sumalubong sa amin, pinapailawan ng aking mukha na may hawak na matigas at walang takot na determination. Isang malakas na hampas ng gavel sa ibabaw ng lamesa ng boardroom ang bumasag sa bulong ng mga kasapi ng board ng pamilya Monteverde. Ang tunog na iyon ay hindi nanggaling sa kamay ng chairman, kundi sa kamay ni Gabriel na nakatayo sa tabi ng pinto. Seryoso ang kaniyang mukha na tila isang hukom na naghahanda para sa huling paglilitis. Sa tapat ng lamesa, nakatayo si Tomas na may hawak na gintong pluma, nakangiti habang nakatitig sa mga kinatawan ng Ayala Lopez Group.
Sa kaniyang likod, ang isang malaking screen ay nagpapakita ng blueprint ng isang marangyang commercial mall na itatayo sa ibabaw ng gigibahing Monteverde Charity Hospital. Sa tabi niya si Doña Carmen ay nakaupo sa kaniyang silya na may tila mayabang ng ngiti sa kaniyang mga labi. Bago ko pirmahan ang makasaysayang kasunduang ito, simula ni Tomas, ngunit hindi niya natapos ang kaniyang pangungusap. Bumukas ng malakas ang dalawahang pintuan ng boardroom. Pumasok ako, suot ang aking malinis at plansadong puting doctor's blouse, ang uniforme ng aking dangal na matagal nilang sinubukang bastusin. Tulak ko ang wheelchair kung saan nakaupo si Lola Pilar, nagising at matikas ang tindig. Sa aming tabi naglalakad si Attorney Nestor na may hawak na makakapal na folder. Tumayo si Tomas, ang kaniyang mukha ay napuno ng galit. Ana, paano ka nakapasok dito? Mga gwardya, ilabas ang doktorang nanlason kay Lola. Wala siyang karapatang matakpan ang silid na ito. Ngunit walang gwardya ang gumalaw. Sa halip pumasok ang 3 pulis mula sa likod namin, kasunod si Gabriel. Hindi si Ana ang aalis dito, Tomas. Mariing sabi ni Gabriel habang naglalakad patungo sa gitna ng silid. Kundi ikaw. Inilabas ng nangungunang pulis ang isang opisyal na dokumento. Congressman Tomas Monteverde, may hawak kaming warrant of arrest mula sa Ombudsman at Prosecutor's Office. Kayo ay inirereklamo ng tangkang pagpatay sa pamamagitan ng paglalason kay Doña Pilar, pagnanakaw ng pondo ng Monteverde Charity Hospital at pagsasabuatan para sa pekeng benta ng lupa. Kasinungalingan siya, sigaw ni Tomas habang tumitingin kay Doña Carmen. Ina, sabihin mo sa kanila, gawa-gawa lang ito ng dating asawa ni Gabriel. Inilabas ni Gabriel ang kaniyang sariling salaysay na may lagda at tatak ng piskal. Ako mismo ang nagsumite ng salaysay ko, Tomas. Umamin ako sa pagtatakip sa krimen mo, 5 taon na ang nakalilipas. At isinuko ko na rin ang aking lisensya bilang abogado upang patunayan na wala akong interes sa kapangyarihan ng pamilyang ito. Hawak ko rin ang patunay na ginaya mo ang aking lagda sa mga papeles ng benta ng lupa. Mabilis na lumapit si Attorney Nestor sa malaking computer ng boardroom at isinaksak ang isang flash drive. Sa screen, kung saan kanina ay nakapaskil ang blueprint ng mall, lumitaw ang 2 malalaking dokumento. Ang kaliwang bahagi ay ang toxicology report na may pirma ng Makati Medical Laboratory. Nagpapakita ito ng mataas na antas ng digitalis sa dugo ni Lola Pilar. Sa loob ng 2 buwan, isang malinaw na patunay ng dahan-dahang pagkalason na ginawa ng mga tauhan ni Tomas sa ilalim ng kaniyang utos. Ang kanang bahagi naman ay ang opisyal na resulta ng DNA test. Nagpapatunay na si Ana Lucero ay ang biolohikal na anak ni Maria Monteverde. Ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Doña Carmen habang tumatayo mula sa kaniyang silya. Ang ibig sabihin nito, Carmen, dahan-dahan nagsalita si Lola Pilar, ang kaniyang boses ay umaling-aungaw sa buong boardroom, puno ng kapangyarihan na matagal nang nawala sa kaniya. Ang lupang kinatatayuan ng ospital na ito ay hindi kailanman naging pag-aari mo o ni Tomas. Ito ay ipinamana ng aking asawa sa aking panganay na anak na si Maria at sa kaniyang magiging anak. At ang anak na iyon ay si Ana. Hindi, hindi maari, bulong ni Doña Carmen. Inilabas ko ang gintong susi na ibinigay sa akin ni Lola Pilar. Ito ang susi sa cabinet ng orihinal na kasunduan ng donasyon. Nakuha na po namin ang dokumento mula sa opisina ng Pangulo ng Ospital kaninang madaling araw. Ayon sa batas, ang bawat kasunduan sa benta na pinirmahan ni na Tomas at Carmen nang walang pahintulot ko ay walang bisa. Sa screen, lumitaw ang isang lumang litrato ni Maria Monteverde na nakangiti, kasama ang sanggol na si Ana katabi ang orihinal na dokumento ng donasyon ng lupa. Nang makita ito ni Doña Carmen, nanghina ang kaniyang mga tuhod. Napaupo siya ng marahas sa kaniyang silya. Sa kaniyang pagkataranta, nasagi ng kaniyang kamay ang kaniyang gintunggong na salamin dahilan upang mahulog ito sa sahig at mabasag sa harap ng lahat. Ang kaniyang katayugan at kayabangan ay naglaho pinalitan ng isang nanginginig na matandang babae na natalo ng katotohanan. Ang mga reporter na kanina pa nakatayo sa labas ay pinapasok na rin ni Gabriel. Ang kanilang mga video camera at cellphone ay nakatutok sa amin, nagpapalabas ng live stream sa buong bansa. Humarap kayo sa media, sabi ni Lola Pilar sa mga reporter.
Nais kong malaman ng buong bansa. Si Dr. Ana Monteverde Lucero ang tunay na tagapagmana ng ospital na ito. Siya ang magpapatuloy ng misyon ng pagtulong sa mga mahihirap at walang sinumang Monteverde ang makakaalis ng kaniyang dangal muli. Napatitig ako sa mukha ni Tomas habang nilalagyan siya ng posas ng mga pulis. Ang kaniyang mukha ay puno ng takot at puot, ngunit alam kong tapos na ang kaniyang kabanata. Ang karma na kaniyang inihasik ay bumalik sa kaniya sa pinakamasakit na paraan. Lumapit sa akin si Gabriel. May malungkot, ngunit mapayapang ngiti sa kaniyang mga labi. Ana, bulong niya, nagawa ko na ang tama. Naituwid ko na ang aking pagkakamali sa iyo at kay Lola. Handa na akong tanggapin ang parusa ng batas. Inilahad niya ang kaniyang dalawang kamay sa pulis. Narinig ko ang malamig na tunog ng posas na sumara sa kaniyang mga pulso. Tumingin siya sa aking mukha sa huling pagkakataon. May malalim na pagsisisi, ngunit may kapayapaan na rin sa kaniyang mga mata bago siya dahan-dahan dinala ng mga pulis palabas ng boardroom sa harap ng nakakasilaw na flash ng mga camera ng mga reporter. Nakatayo ako sa gitna ng silid, hawak ang dokumento ng aking ina at ang susi ng aking hinaharap. Sa wakas, ang dilim ng gabi ay natapos na at ang liwanag ng katotohanan ay tuluyan ng sumikat sa aking dangal. Ang init ng sikat ng araw sa umagang ito ay banayad na pumasok sa bintana ng aking bagong opisina, pinapainita ng isang simpleng kwadro sa ibabaw ng aking lamesa. Sa loob ng kwadro nakangiti kaming tatlo, ang aking yumaong ina na si Maria ako at ang aking anak na si Mia. Ito ang aking bagong silid sa binagong ospital na may bagong pangalan na ngayon, ang Maria Monteverde Charity Hospital. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang sumabog ang katotohanan sa boardroom sa Quezon City. Sa tulong ng komunidad sa Laguna at ng mga tapat na nurse, tuluyan nang nalinis ang ospital mula sa korupsyon. Ang mga pondo ay ginagamit na ngayon sa tamang paraan para sa mga pasyenteng mahihirap na walang kakayahang magbayad. Lumabas ako sa balkonahe at pinagmasdan ang malawak na hardin sa ibaba. Nakita ko si Mia na masayang tumatakbo sa damuhan habang hinahabol ang isang paru-paro. Sa di kalayuan nakaupo si Lola Pilar sa ilalim ng silong ng puno ng mangga, nakangiti habang pinagmamasdan ang kaniyang apo sa tuhod. Ang kaniyang kalusugan ay unti-unti nang bumubuti matapos ang mahabang panahon ng pagkalason. Malaya na siya mula sa takot at malaya na rin ang buong ospital. Bumalik ako sa aking lamesa at binuksan ang isang maliit na drawer. Sa loob nito, kinuha ko ang isang sobrang papel na may selyo mula sa Quezon City Jail. Ito ay sulat mula kay Gabriel na ipinadala noong nakaraang linggo. Dahan-dahan kong binuklat ang sulat. Ang sulat kamay niya ay pamilyar, ngunit may ibang tono, mas mahinahon at walang pagpapanggap. Ana, sulat niya. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ni Mia. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na maayos ang kalagayan ko rito. 2 buwan na akong nagtuturo ng pagbasa at pagsulat sa aking mga kasamang bilanggo at nagbibigay din ako ng libreng legal consultation para sa mga walang kakayahang kumuha ng abogado. Dito ko natutunan ang tunay na kahulugan ng batas, hindi para sa kapangyarihan o pangalan ng pamilya, kundi para sa katarungan ng mga walang boses. Hindi ako humihingi ng tawad upang balikan mo ako bilang asawa, dahil alam kong hindi sapat ang 3 taon ko rito para mabura ang sakit na ibinigay ko sa iyo. Ang tanging hiling ko lang ay magpatuloy ang komunikasyon natin para kay Mia. Nais kong maging isang ama na maari niyang ipagmalaki balang araw. Tinupi ko ang sulat at dahan-dahan ibinalik ito sa loob ng drawer. Sa tabi ng sulat nakapatong ang aking lumang singsing sa kasal, isang piraso ng ginto na dati ay tila kadena sa aking kalayaan. Hindi ko itinapon ang singsing o ang sulat. Sila ay bahagi ng aking nakaraan, mga alaala ng aking mga sugat na ngayon ay naging magagandang pilat na nagpapatibay sa aking pagkatao. Alam kong tama ang aking desisyon na hindi makipagbalikan sa kanya. Ang isang malusog na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumalik sa isang relasyon na sumira sa iyong dangal. Ang tunay na kaligayahan ko ngayon ay ang aking kalayaan, ang aking anak, at ang aking kakayahang magsilbi bilang doktor ng walang anumang takot. Nabalitaan ko rin ang nangyari sa iba. Si Tomas ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa napatunayang tangkang pagpatay
at malawakang korupsyon sa pampublikong pondo. Si Doña Carmen naman ay nabubuhay ng mag-isa sa lumang mansyon, iniwan ng kaniyang mga kaibigan sa politika at nilayuan ng publiko dahil sa kahihiyang kaniyang dinala sa pangalan ng pamilya. Ang pamilyang labis niyang pinrotektahan sa pamamagitan ng kasamaan, ang siya ring naging bilangguan ng kaniyang sariling konsensya sa dulo ng kaniyang buhay. Habang nakatitig ako sa bintana, narinig ko ang mabilis na takbo ng maliliit na paa sa pasilyo. Bumukas ang pinto at pumasok si Mia, pawisan ang kaniyang mukha, ngunit may malawak ng ngiti. May hawak siyang malinis na stethoscope na kaniyang kinuha mula sa aking bag. Inilagay niya ito sa aking leeg at tumingala sa aking mukha. "Doktora, nanay," masayang sabi ni Mia. "May pasyente po doon sa labas. Sabi po niya masakit daw ang kaniyang dibdib, pero alam kong mapapagaling mo siya." Napaiyak ako ng bahagya sa tuwa habang hinahaplos ang kaniyang malambot na buhok. Pinuhat ko siya at hinalikan sa pisngi. "Opo anak, mapapagaling natin sila." Bulong ko. Isinuot ko ng maayos ang aking stethoscope sa aking leeg. Lumakad ako palabas ng opisina patungo sa maliit na pasilyo ng ospital kung saan naghihintay ang mga unang pasyente ng araw na ito. Ang bawat hakbang ko ay matatag puno ng kapayapaan at may kasamang bagong simula. Sa wakas ang gabi ay lumipas na at ang umaga ay sumikat para sa amin ni Mia.